Magkano nga ba ang working permit dito sa Poland at bakit kamahal-mahal ng singil ng mga consultant agency? Hi guys, isang mapagpalang araw po para sa mga OFW yung kagaya ko na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Para sa iyo kabayan, mabuhay. Mag-ingat po tayo sa panig ka man ng mundo ngayon na nanonood sa vlog ko. So, sa bago pa lang napadaan sa aking channel, ako nga pala si Arjun Martinez, ang nagbibigay ng magandang impormasyon about sa Poland. Kahit ang pangit na impormasyon ay magagawa ko rin i-share sa inyo para malaman nyo na transparent ang pagbablog ko at hindi lang positive lagi ang ibinablog ko. So ito guys, pag-uusapan natin kasi maraming nagtatanong sa akin magkano nga ba ang working permit dito sa Poland at bakit kamahal-mahal ng singil ng mga consultant agency. Pero bago ko sabihin yan guys, hinihingi ko muna ang like and subscribe o i-share nyo na rin para sa kaalaman ng mga iba nating kababayang Pilipino. Kaya i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga vlog na gagawin ko. Alam nyo guys, ito talaga ang laging tinatanong ng ating mga kababayan, ng ating mga subscriber. May nag-PM sa aking Facebook at kung hindi ka pa pala nakapalo doon, Arnel OFW Poland. So ipalo mo na para pwede mo akong i-PM dyan or kung may mga katanungan kayo na hindi ko nasasagot sa vlog. So guys, i-comment nyo na lang kung ano naman ang pag-uusapan natin next day para magawa natin ng content. So, sabi nila bakit daw ang mahal ng singil sa kanila ng process ng working permit. Kasi umabot daw ng 350,000 yung kanila sa isang consultant agency dito sa Poland ng processing ng working permit. So, baka naman guys kasi hindi lang yan ang ipaprocess nila, baka lahat. So, consider din natin minsan yung mga gastos ng mga consultant agency at company yan guys, nagpapasahod dyan sila. Talaga ang process ng working permit dito sa Poland. Kasi may kababayan tayo na sinisingil daw sila ng 350,000 at yung isa sinisingil ng 500,000 pesos po yan ha. So, kaya napatanong siya sa akin kung magkano nga ba talaga ang working permit dito. Guys, dapat rin natin minsan i-consider kung kasi negosyo yan. So, ginagawa na nila talagang negosyo yung Poland. So, at may sinapasahod silang tao. Ang working permit ay nagkakahalaga lang ng 100 zloty. So kung ita-times mo sa sa piso yon times 14, 50. So nasa 1,400 lang ang working permit. So dapat mo ring i-consider guys yung processing nun kasi may binabayaran din silang tao pag pick up nun, para mapadali yung process kasi 3 months lang ang working permit pag nandito ko na sa Poland. Pero pag nasa outside country yung pinaprocess mong working permit, so nagkakaroon ng delay. Lalo na ngayon sa dami na nag-a-apply sa Poland. So yung iba dyan nasa 6 months to 8 months na wala pang working permit. Copy tayo guys. So isa pa, baka naman guys kasama na rin doon yung plane ticket nyo o travel insurance sa 350,000 ang hiningi sa inyo. Yun guys, copy. At saka yung pagpapadala ng mga document nyo sa Pilipinas at yung siyempre may pinapasahod silang tao guys. So, yung isa pa, yung paghahintay nyo ng visa appearance, yung slot, sila, mga tauhan niya yung gumagawa. So, pero minsan guys, nakakagulat kasi masyadong malaki. So, kung worth it sa paningin nyo is, pwede naman tagating yan. Kung legal talaga yung agency at legit siya. Kung may permit sila. Kasi ako, gumastos din naman ako nung time namin, 5 years ago, magkano ang ginastos namin? Nasa 60,000 lang. Pero total no, nasa 70 or 100,000 din ang ginastos. Pero yung payment namin sa aming agency is nasa 60,000 lang. Kasi sinagot siya ng employer namin dito sa Poland ang aming processing fee. So, ang agency fee namin ay 60,000 lang. So, that time, gumastos kami sa Malaysia, siyempre. Although nasagot ng employer namin yung travel namin doon, pero may gastos pa rin kami, lalong-lalo na sa visa appointment, kami ang nagbayad sa consul ng Poland. Yun, may gastos tayo. Pero hindi ganun kalaki katulad ngayon, guys, na ginagawa na nilang negosyo ang Poland. Kasi nga alam nila, part ng Europe to. So, ang laging pinapangako ng mga
consultant agency na hindi lang sa Pulan ang inyong career na pwede kayo sa ibang part ng Sinjin. Guys, sinulit ko ulit ang TRC ng Pulan. Lagi kong hinasabi sa vlog ko. Ang TRC o work permit ng Pulan is pang Pulan lang. Allow lang tayo mag-travel sa 28 Sinjin country pero hindi tayo allow magtrabaho dyan. Pwede rin magtrabaho pero pag kailangan i-process tayo ng legal guys, mag-ingat tayo sa bawat paghakbang natin. Kasi malay mo, doon sa Paris, hindi walang bihira ang nag-aayos ng papel dyan. So, wag kang maging TNT guys, mahirap yan. Sa Spain, pwede naman, pero 2 years daw, pwede ka nang kumuha ng permanent residence. Pero guys, iba pa rin yung legal kang nagtatrabaho na may work permit, may working visa ka, katulad din sa Poland. So guys, kung gusto nyo malaman talaga kung saan, kung kayo na mismo ang makaalam kung magkano ba talaga ang bayad ng working permit, so ilalagay ko na lang yung link sa description box para i-check nyo na rin kung ano pa yung mga kailangan nyo malaman. Nandun po lahat yan sa isang website na ibibigay ko sa inyo na nasa postnan po. So nandyan po lahat ng bayaran, yung mga TRC card, makikita nyo lahat kung magkano. So guys, hanggang sa muli, ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful living a simple life is a key. Thank you so much guys and I love you!